Magpuri sa ating Panginoon, ang sarap pong purihin at sambahin siya. At pagka po ang mga tao ay sama-samang sumasamba at nagpupuri sa Panginoon, tunay nga po na ang presensya ng Diyos ay kumikilos. Amen? Hallelujah. So, sino po ang excited na makinig ng salita ng Diyos? Walang tumataas ng kamay. Tinanong ko kanina, sinong excited na pumunta sa church? Amen. Sinong excited na makinig sa salita ng Diyos? Amen. So, huwag na po natin patagalin. Tayo po ay sandaling pumikit at manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this day, O Lord God. We thank you for this moment, Lord, that you have given us a chance once again, Lord, to gather together in this place, Lord God, to listen to your word, to pray, to worship you in spirit and in truth, to fellowship with one another, and to feel your presence, to be in your presence, O Lord. With grateful hearts, O Lord God, marami pong salamat. Ikaw po, Panginoon, ang idinayo namin sa lugar na ito. Ikaw po, Panginoon, ang pinuntahan namin sa lugar na ito, higit sa lahat. And Lord, we just pray, Lord, with humility, O Lord God, please open our spiritual ears, our spiritual eyes, Lord God, and prepare our hearts that we may be able, Lord, to grasp your very message, your revelation to us, that it may transform our lives, O Lord, that we may receive your blessing, Lord God, and your love and your mercy. Lord, meet each one of us. Katagpuin mo ang bawat anak mo, Panginoon. We are here because we love you and we want to be filled with your presence. And Lord, we pray that everything that we will do will all be pleasing to you. Only your name will be glorified. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Kamusta po ang lahat? Ang ating pong topic for today is about our purpose in life. Nakalagay doon, what is your life purpose? Sabihin po natin, purpose. Alam po ninyo, si Brother Willie po, may better half siya na naman. Siya lang naman may example ko, no? He loves yung mga knives, no? Yung mga magagandang knives. Pagka po kami nasa mall, pupuntahan po talaga niya yung store na may knives and then titingin siya talaga. And sa bahay po, meron siyang binili yung Emeril. And sobrang talim po nito and good quality po yung knife. Minsan po, I was about to make fruit salad and then I can't find the can opener. So, I tried using the knife para butasan yung lata ng condensed milk. E nasigawan po niya ako. Akala ko sasabihin, uy, baka masugatan ka. Hindi po yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, uy, hindi para dyan yan, baka masira, mapurol. Very caring, ano po. So, ito po question ko sa inyo. Itong microphone na hawak ko, pwede ko po ba itong ipampukpok para martilyo? No. Hindi, di ba? Pero pwede siguro kung pipilitin ko, pero masisira, di ba? Why? Because anything used outside its purpose will eventually break down. Ganon din po tayo mga tao. Kapag ang buhay natin, hindi natin ginamit sa paraang nilikha ng Diyos, eventually mapapagod tayo, mawawalan tayo ng direksyon, mararamdaman natin may kulang sa buhay, mapapalayo tayo sa Panginoon. Ano pa po ang meaning ng purpose? Purpose means the reason for which something is done or created or for which something exists. Pag tinignan po natin sa dictionary. Tanungin po natin yung sarili natin, bakit ba tayo nilikha ng Diyos? Bakit ba tayo nabubuhay? Today, we are going to discover that the purpose of life is not about us, but the purpose of life is Christ. Amen. Ang tao po ay panganganak, magiging infant, magiging toddler, 'di ba? Mag-aaral, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakaroon ng anak, will create a family, will grow old, and then will die. Mamamatay po, 'di ba? In the end. That's the cycle of life. Ang tanong po, nabuhay ba talaga sila? O nabubuhay po ba talaga tayo? Because existing is different from living. Marami pong tao nabubuhay
hindi nila alam bakit sila nabubuhay. Church, we should know why we are living. We should know our purpose in life. We should know why God created us. Because if we don't know our purpose, we will spend our whole life chasing the wrong things. Marami pong tao busy pero hindi naman lahat ng busy fruitful. Maraming tao successful pero hindi lahat ng successful fulfilled. Maraming tao plano ng plano sa buhay pero hindi naman nangyayari. O maaaring mangyari, mapulfill ang plano sa buhay, maging successful, but still something is lacking. We can be successful in the eyes of the people in this world pero malayo sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos, and that is not true success. That is not the meaning of life. Let us read Colossians chapter 1 verses 15 to 23. Sige po, sabay-sabay natin, medyo mahaba, basahin po natin. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue your faith established and firm and did not move from hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under in heaven, of which I, Paul, become a servant. Thank you, Sis Kate. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sa mga gusto ng Tagalog, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinikog ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia sa kanyang katawan, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit at lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Dati kayong malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama, ngunit naging tao ang anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipagkasundo kayo sa Diyos, na sa gayon ay mahiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balita ito na ipiningaral sa lahat ng tao sa daigdig. Praise be to God. Thank you for His word. Sinulat po ito ni Paul para paalala po na si Jesus po ay walang katulad. Higit po siya sa lahat. Wala pong ibang pwedeng pumalit sa Kanya. Siya ang pinaka, to the highest level. Kanina we were singing, dakila ka. Siya po ang pinakadakila sa lahat. In Him, all things were created. Mapapansin niyo yung passage, di ba? Nagsimula kay Jesus, Kristo, the Son. Kapag ang buhay po natin nagsimula sa atin mismo, maliligaw po tayo. Pero pag nagsimula kay Kristo, makikita po natin ang tunay na purpose. Ano po ba ang natutunan natin sa mga verse na binasa natin? Number 1, Christ is the center of everything. We can find that in verse 15 to 16. Jesus existed before everything was made. Everything begins with Him.
Verse 16 says, God made all things in heaven and on earth through Him and for Him. All things were created through Him and for Him. Notice, hindi po sinabing created by Him. Sabi po, created for Him. Magkaiba po malaki po ang kaibahan nun. Marami sa atin naniniwala, nilikha ako ng Diyos. O si Lord ang naglikha sa atin. Pero nakakalimutan natin yung importanteng part. Nilikha po tayo para sa Kanya. For Him. Hindi po para sa sarili lang natin. Hindi po para sa karir lamang, hindi para yumaman lamang, hindi para sumikat, hindi para sumaya lamang, hindi para magkapamilya lamang, kundi para kay Kristo. Minsan tinatanong natin, what do I want in life? Pero ang tanong po, Lord, what do you want in my life? Sabi po, sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay, hindi mo po kailangang hanapin o i-invent ang purpose ng sarili mo. Alam mo na nilikha ka para kay Jesus. Amen? Let's read Psalm 139, 14 to 16. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, for one of them came to be. When we were made in the secret place ng nanay at tatay natin, pinaglilihi pa lang po tayo, kilala na po tayo ng Diyos. God knows us from the time of our conception. Yung ibang mga nanay na hindi alam, buntis na pala sila. 1 buwan na, 2 buwan, 3 buwan. Pero ang Diyos po, alam niya. Kilala niya tayo dahil siya ang lumikha sa atin. At ito, di ba, pakinggan nyo, ginawa na niya ng plano ang buhay natin. Sabi niya, all the days ordained for me were written in your book. Pero tayo nga po may free will. And it depends on us kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, mangyari yung plano niya sa ating buhay. Ang mahirap po at ang problema, minsan nakikipagtunggalian tayo sa plano ng Diyos, no? Minsan pinipilit natin yung gusto natin, iba pala ang plano ng Diyos. Minsan nga may magkarelasyon, di ba? Ang tagal lang mag-boyfriend o mag-girlfriend. Sasabihin ng babae, may plano kaya sa akin itong boyfriend ko na to? May plano kaya itong boyfriend? Ano kayong plano sa akin ito? Hindi pa ako pinapakasalan hanggang ngayon. Di ba? Minsan may ganon. O sa trabaho, you're doing your best and ine-expect mo that your boss will promote you, pero wala, lahat na-promote na, ikaw na lang naiwan. So sasabihin mo, ano kayong plano nito si boss sa akin? Alam niyo po, ang tao nagkukulang ng pagpaplano para sa atin, pero ang Diyos hindi. The moment we were conceived, God already knew us. May plano po sa atin ang Diyos until we see Him face to face. Number 2 po, without Christ, life falls apart. Verse 17 says, in Him all things hold together. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ang ganda po ng verse na to. Hindi lang universe ang hawak ni Jesus, pati buhay natin. Si Jesus po ang nag-organize ng buhay natin. Minsan feeling natin, di ba, kaya ko to, kaya mo yan, o kaya natin to, kaya mo yan, I got this, we've got this. Hanggang darating na yung problema, sakit, kabi-kabila. And doon natin marirealize pa lang na andyan ang Lord, siya ang may control. The church, hindi pera ang humahawak sa buhay natin, hindi employer, hindi trabaho natin, hindi career, hindi government, hindi asawa o mahal mo sa buhay. Si Jesus ang humahawak sa lahat. Siya po ang nagpapatakbo ng universe, siya rin ang tumahawak ng ating buhay. Kaya kung si Jesus ang humahawak ng buhay mo, wala kang dapat katakutan sa future mo. Kung pakaramdam mo magulo, walang direksyon ng buhay mo, kay Jesus po tayo lumapit. Siya po ang mag-aayos ng lahat because He holds everything together. Siya dapat ang maging sentro ng ating buhay. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi, all these things, hindi niya sinabing some of these things, but all of these things. Bigyan nga halaga daw po natin ang kaharian ng Diyos at mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. In Him, all things hold together. Siya ang nagpapanatili na maayos ang sanlibutan, maging ang ating buhay. Next po, our greatest purpose is to know and glorify Christ.
Paul had one goal nung sinulat po niya ito, to make Christ known. Sabi po niya, hindi po niya sinabi na live for yourself or find yourself. Ganyan po kasi ang tao, minsan may hugot tayo, di ba? Hanapin ko muna ang sarili ko. Mga kapatid, let Christ find you and live for Christ. Pag tayo ba nawalan ng trabaho, may purpose pa ba? Ang feeling mo, may purpose ka pa? Pag nawalan ba ikaw ng title, ang feeling mo, okay ka? Pag nawala ang ministry mo, okay ka pa ba? Mahal mo pa ba rin ba si Jesus? Maglilingkod ka pa rin ba sa kapwa mo at sa Diyos? May gana ka pa ba? Alam po ninyo, our calling is a gift from God. Even before we were born, may calling na po tayo. And God called us even before we were born. God has chosen our calling even before we were born. Jeremiah 1:5 said, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Galatians 1:15, but when God who set me apart from my mother's womb and called me by His grace was pleased. Let us not underestimate po yung purpose ni Lord sa ating buhay. Let us be sensitive to His calling. Magpagamit po tayo at maglingkod po tayo sa ating Panginoon habang nabubuhay po tayo. Each of us should have contribution to the kingdom of God. We are not just spectators. Yung mga nagsasabing, saka na muna magsusurrender ng buhay ko kay Lord, marami pa akong aayusin, hindi pa ako ready. You will never be ready. Pag ininom mo si Kristo, mas mapapadali ang mga bagay na dapat isaayos sa buhay mo. Kasi gag-guide ka niya, i-lead ka niya, pangungunahan ka niya, siya mismo mag-aayos. Bibigyan niya ng direction ng buhay mo. And when is the best time? Now is the time. Now is the time of salvation. Kapag hindi po natin alam ang purpose ng buhay natin, hindi po natin magagamit ng tama ang lahat ng pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa Kanya galing yung gifts. Time, money, relationship, influence, wisdom, resources, lahat yan binigay ng Lord sa atin, pinagkatiwala niya. And hindi po natin magagamit yan to the fullest sa paraang mag-glorify ang Panginoon. Pag hindi natin alam ang purpose natin, hindi tayo lumapit sa Kanya. We will misuse our talent, our time, our relationships, our influence, our money, and all. Next po, we are created for God. Let's not settle for small purposes in life. May mga tao ang purpose sa buhay, diba? Makabili ng bahay, mag-travel, to buy a house, to travel, mag-drive ng magagarang kotse, mag-ipon, mag-retire. Wala pong masama doon. Blessing po yan. Maganda po yung mga bagay na yan. Pero kung yan lang po ang focus and desire natin para mabuhay, ang liit naman po ng purpose. Imagine, the Creator of the universe invites you to be a part of His kingdom. Hindi lang para mabuhay sa mundong ito which is temporary. Hindi lang para mag-survive, kundi para maging instrumento niya. Ang buhay po sobrang busy. Ang daming ganap ang daming nangyayari. Our life will always be busy. Tingnan nyo example po, kayo po, yung mga pumupunta sa SM, yung mga po nagsusupermarket, di ba? O sa Island Pacific, pupunta kayo grocery kayo para may maluluto kayo sa bahay. Pag uwi niyo, tapos, hindi pa tapos yun, di ba? Lulutuin mo pa. At hindi pa rin tapos yun dahil kakainin mo, di ba? Pero ito, pagkaluto mo, mag-iisip ka na naman kung anong next na lulutuin mo, di ba? Anong next sa susunod na araw, sa susunod na araw. Meron nga akong nanay nagsabi sa akin, narinig kong nanay, sabi, ang hirap naman mag-isip kung anong lulutuin, kung anong uulamin. Kakain na lang, mag-iisip ka na naman. Tapos mamamalengke ka uli. Kasi ganun po talaga ang cycle ng buhay. Pag naglinis po ba tayo ng bahay natin, hindi na yan madudumihan? Maglilinis ka uli. Tutubo ulit yung mga grass, diba? O yung mga dust, meron na naman. Lalo na kung oko ka, linis ka na linis. Pag nag-laundry ka ba, matatapos na? Hindi. Mag-accumulate ulit. Students, if you have homework or exams, mag-end na ba yon sa isang exam or homework? Hindi. Tuloy-tuloy. Pag nagbayad ka ba ng bills this month, wala na bang kasunod? May due date na naman. Darating na naman si Judith. Due date ng bayad, hindi ba? Monthly yan tuloy-tuloy. Ang problema sa buhay, ay ang problema po sa buhay natin, di ba? Tuloy-tuloy din. Pag natapos ang isang problema, may kasunod na naman. Ganun po ang cycle ng buhay. There will always be problems. Sabi nga, in this world, you will have troubles. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa mundong ito, ngunit tibayan nyo ang inyong loob. But take heart, I have
overcome the world, sabi ng Panginoon. Hindi ba? Mga kapatid, life will always be busy. There will always be another goal. There will always be another responsibility. There will always be another thing to do, another challenge, another trial. Pero hindi lang po ganun ang buhay. Huwag po tayong survival mode. Survival mode meaning, imimit mo yung deadlines mo, mimit mo yung needs mo, yung goals mo. Gigising, kakain, maliligo, magtatrabaho, uuwi, kakain, maliligo, matutulog, and repeat. There's more to life than these temporal things. Of course, mapapagdaanan po natin lahat ng challenges. As students, as adult, pag nag-asawa, as a spouse, as a parent, as grandparents, as seniors. Huwag po nating hayaang maging roller coaster yung buhay natin. Masaya ngayon, bukas hindi. Mainit sa Lord ngayon, bukas hindi. Nanlalamig na naman. Depende sa sitwasyon. Di ba nga, rejoice always. In every circumstances. Di ba nga sabi? Huwag po tayong tumingin sa tao o sa sitwasyon. Kaya sabi sa verse 23, kung kayo'y magpapatuloy sa pananampalataya, maging matatag at matibay. We should continue to be firm in our faith. Pag alam po natin ang purpose natin sa mundong ito, pag alam po natin kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon, kapag alam po natin ang halaga ng buhay na iniregalo ng Diyos, at pag alam natin kung paano harapin ang buhay kasama si Jesus, kahit sabihin mong pasan mo ang mundo, pasan mo lahat ng problema, pero pag si Jesus ang sentro ng buhay mo, makakaya mong tapagtagumpayan ang anumang hamon sa buhay. We can enjoy life. Mga kapatid, iba-ibang season tayo. May panahon ng paglago, pagsubok, may panahon ng kulang, nawawala. Tandaan natin, kahit magbago ang lahat ng sitwasyon, hindi nagbabago ang purpose natin sa Panginoon. Let's learn how to face challenges, enjoy the responsibilities given to us by the Lord. Yung iba magka-problema lang, aatras na, tatakas na, ayaw na. Huwag po tayong aayaw, huwag po tayong susuko. Totoo po minsan masalimuot ang buhay eh. Paano mo i-explain those families na walang makain, yung mga victims ng shooting, mga inosenteng tao, mga victims of crime, mga nawawalan ng anak, victims of injustices. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan at pagdaraanan. Kasi this is a broken world. Kaya po natin nararanasan yan. Because we live in a broken world. Kahit po tayo mga Kristiyano, maawit tayo, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Kahit awitin po inaawit natin yun, hindi ibig sabihin, wala nang pagsubok o problema. And I want to share, and I ask her permission to share. Si Sis Kate po, sabi niya, Lord, bakit sunod-sunod ang problema? Bakit hindi isang bagsakan na lang? One problem after another. Namatayan po ng pinakamamahal na aso. Nakaranas ng sakit, nag-bleeding, may financial struggles, may problems sa church, nalooban, nanakawan ng bahay. Recently, nabangga yung sasakyan and na-diagnosed. Pero nakikita niyo siya nakangiti. Diba? Umaawit para sa ating Panginoon. Patuloy na lumalaban at patuloy na bumabangon. Patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Minsan po, may isip natin, no? Ano ba ang purpose? Tandaan po natin, the Lord allows things to happen to mold us to become the kind of person He designed us to be. He prunes us. He wants us to be a living testimony of His grace and mercy. Maging patotoo tayo sa kabutihan ng Diyos na lahat po ng ating pinagdadaanan ay mapapagtagumpayan natin sa tulong ng Diyos. In Him we have the victory. Para maipahayag po sa lahat na ang Diyos na ating pinalilingkuran ay Diyos na buhay, ay Diyos na tapat, at Diyos na maaasahan at makapangyarihan. Hallelujah! Kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, hindi po ibig sabihin mo wala lahat ng problema, pero matatagpuan mo ang dahilan kung bakit kailangan kang magpatuloy sa gitna ng bawat problema. Balikan natin yung verse, sabi doon, all things were created through Him and for Him. Kasama ka doon sa all things. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon
So yung verse 21, sabi, dati malayo kayo sa Diyos, naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-isip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay ay pinagkasundo kayo ng Diyos nang sa gayon ay mahirap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Because of sin, we were separated from God. Naipalayo po tayo sa Diyos. Nasira po ng kasalanan ang original plan ng Diyos para sa atin. But because of what the Lord has done on the cross, inayos po uli ng Diyos ang lahat para mabuhay tayong banal at makalapit sa Kanya. Dahil sa Kanyang dugo at pagkamatay sa krus, nagkaroon ng restoration sa pagitan ng tao at Diyos. We became righteous because of what God has done on the cross. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po tayo aksidente. We are fearfully and wonderfully made. Hindi ka nilikha para magbayad lang ng magbayad ng bills. Hindi ka nilikha para magtrabaho hanggang mag-retire. Hindi ka nilikha para maging abuti ng 78 years old. Hindi ka nilikha para sa mga temporal things. Nilikha ka para makilala mo si Kristo. Nilikha ka para mahalin si Kristo. Nilikha ka para sundin si Kristo. Nilikha ka para luwalhatiin si Kristo. Ngayong araw po, wag natin itinong anong purpose ko. Tanong po natin, Jesus, paano magiging para sa'yo itong buhay na ibinigay mo sa akin? Hindi lang po tayo nilikha para makikilala sa Diyos, sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos, at maligtas. Church, we are mandated to share the good news, to share God's love. Great Commission, di ba? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Last week po, we received a very sad news from the Philippines. One of our cousins passed away. Our cousin has been battling thyroid cancer for a long time. And of course, we were saddened, deeply saddened. But we are thankful for the Lord, Brother Willie and I, because we had the chance to go back to the Philippines in 2024. And nakausap po namin siya, we met her. And nakausap po namin, and praise God, you know why? Because she was one of those faithfully joining our Abide Online Bible Study since 2022. Uma-attend po siya weekly, and that give us comfort. Even though we grieve, we rejoice because we know she had the opportunity to hear God's word, accept Christ, and grow in faith. Alam nyo, sige po, let's give the Lord the best clap of praise. Hallelujah. Kaya po yung Abide Bible Study po natin, we have mga attendees from the Philippines, and praise the Lord for their lives. Salamat po sa ginagawa ng Panginoon at naaabot natin yung good news sa kanila. Life is so fragile po. Tomorrow is not promised. None of us know how much time we have. That is why it is very important that while we still have the opportunity, we seek the Lord, serve the Lord, and live according to His purpose. No one will live here on earth forever. It may sound morbid, pero yun po ang totoo. I have a nephew, 32 years old, natulog lang, di na nagising. We have a friend na kakakasal lang, papunta na sa honeymoon. They had a car accident. Namatay po yung asawang lalaki. We don't know what will happen. And we know that there are two types of death, the physical death and the spiritual death. The question is, where are we going to spend eternity? A person will either spend eternity in heaven or in hell, in paradise or in hell. So we should always be ready and prepared. Sabi nga, all are of the dust and all turn to dust again. Naked I came from my mother's womb, naked will I depart. Hindi po kalooban ng Diyos na tayo po ay mapahamak sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. It is appointed unto man
wants to die, but after this is judgment. Wala pong permanente sa mundo. Wala tayong madadala. Diba? On Judgment Day, on that day, it will not matter how popular you are. The riches and possessions you acquired will be meaningless. You can bring those. Your opinion, your culture, or your race, your religion will not matter. Your work will not matter. Your title will not matter. In that day, only a personal relationship with Jesus Christ is all that matter. What profit is it for a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ito, dinagdag ko lang po ito kagabi. Let me show you this. Sabi ni Chris Aquino, kilala natin lahat si Chris Aquino. Chris Aquino is one of the most popular celebrity in the Philippines. Diba? Kilala natin. Nabasa ko kasi kagabi, dinagdag ko na lang. Sabi niya, ganyan na itsura niya ngayon. Sabi niya, there's no such thing as forever in this world. No matter how beautiful, rich, or famous you are, everything will fade. You can take any of it to grave. So take care of your health, cherish every moment, and make sure you build strong bonds with your family and loved ones. And in the end, it's the love you gave and received that truly matters. Siya po nagsabi niyan. At tayo po, habang may panahon pa, magmahal po tayo. Magpatawad po tayo. Make most of our time. Make most of the gifts and opportunities that the Lord has given us. Dalawa raw po ang pinakamahalagang araw sa buhay ng tao. Una, yung araw na pinanganak siya. Pangalawa, malaman niya kung bakit siya pinanganak sa mundong ito. Uulitin ko po, church, hindi po tayo pinanganak para lang kumain, para lang magtrabaho, para magtapos ng pag-aaral, mag-party, mag-fellowship, magbayad ng bills, magkapamilya. All these are part of life, yes. But there must be something higher to this. Higher than wearing branded clothes. Higher than wearing expensive jewelries. We're not born just to be consumers. Higher than driving nice cars, having good career. Life is more than paying our monthly bills. Life is even more than our ministry. Let's choose a life with meaning, with significance, and with purpose. Ang nanay ko po, naaalala ko nung nabubuhay pa siya, sabi niya, yung mga kaibigan ko at mga kilala ko, unti-unti nang namamatay. Yung mga 60s siya noon, mga 70s. Natatakot siya. Sabi niya, gusto ko pang mabuhay ng matagal, sabi niya. Pero nung nakilala po niya ang Panginoon, nung sinuko niya ang buhay niya kay Jesus, ang sabi niya, hindi na ako natatakot. Anytime, anak, I am ready. Kung kailan kaloob ng Diyos, dahil alam ko, baka kasama ko siya. Revelation 21:4 says, He will wipe every tear from our eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Who among you have experienced pain? Yung napakasakit na pain. Sino sa atin? Lahat tayo nakaranas na masaktan. Lahat tayo nakaranas ma-betrayed. Lahat tayo nakaranas malungkot. Pero good news is we have that hope in heaven that it will never again happen. We will never experience that because heaven is a place of perfect happiness. There will be infinite joy. Isipin niyo na yung pinakamasayang experience niyo sa buhay niyo. Mas masaya pa daw po doon. One of the greatest joys we'll have reunion with those people we love. Kaya si King David po na namatay yung anak niya, di ba, comforted siya knowing makikita niya yung anak niya. We will be reunited. And in heaven, there will be no more pain, sorrow, or death. No more mourning, no more sadness, grief, fear, no more emotional pain, no more drama, no more stress, no more depression, no more anxiety, no more deception, discrimination, sickness, illness, body ache, heartache. They will be forever gone. Sa langit po, wala na pong marites, marisol, maricon, wala nang backstabbing, wala nang laitan, wala nang away, walang mortician kasi wala nang mamamatay. There will be no more death. We don't need nurses, doctors, or dentists because wala nang sicknesses. There will be no high cholesterol, no high BP, no arthritis, imagine no deafness, no blindness, no cancer, no disability,
Wala na pong policeman kasi super peaceful na po. Wala nang soldiers. We don't need lawyers because there will be no more injustices. There will be no wars. Diba? There will be no more realtors or agents because in our Father's house, there's many mansions. Hindi ba? In short, ang sarap, no more jobs. We don't need money. No more part-time jobs. All our desires will be met in heaven. No more esthetician. No more Vicky Bello because our skin will be perfect. Wala nang wrinkles. Lahat tayo may buhok na. Our bodies will be perfect. Diba? Wala na. Maganda na tayo. No bills. Walang utang. Ang ganda, diba? Di ba po? So when we go to heaven, everything will be perfect. At yun ang purpose natin. Ma-meet natin ang ating Lord. Napakahalagang mamuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Isa pang muhay po natin, it's no longer us who live, but Christ who lives in us. Ang buong pagkatao po natin sa Diyos na to. Ang buong buhay natin, ang meron tayo sa Diyos po yan at para sa Diyos. Ngayon sasabihin natin, no? Pasensya na kayo, medyo mahaba to. Malapit na po ako matapos. Sasabihin natin, I've made a lot of mistakes in my life. I've made a lot of wrong decisions. Ang dami kong kapalpakan. Pero alam niyo po, this is the assurance. Ano mang maling desisyon na nagawa mo sa buhay mo, this will not change the plan of the Lord for us. Our sins and our mistakes will not change God's call and purpose. The Lord is working on the things we did wrong and on the things we did right. The plans of God cannot be stopped by human decision, and His purpose will always prevail. Will always prevail. And isa pa po, the purpose of life is for us to allow God to love you and for us to allow God to love us and for us to love God back. Kaya nga sabi, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. At may karugtong, love your neighbor as yourself. Mahalin po natin ang Panginoon, sumunod tayo sa Kanya, obey at mahalin natin ang ating kapwa. Lastly po, alalahanin natin. Kabisado po natin ito, lahat po tayo sabihin natin, Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Lahat po ng magaganda at maging masasakit na karanasan natin sa buhay, pagsubok, kabiguan, dalamhati, ginagamit niya ng Diyos para sa ating kabutihan. Para mangyari po ang purpose, ang layunin niya sa ating buhay. You don't discover your life's purpose at looking inward at your own self or your own ambition or your own purpose. You discover it by looking upward to the Creator who designed you. Yan pong Romans 8:28 may karugtong. Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Ano pong sabi? To conform the image of His Son, Christ-likeness. Maging kawangis natin ng ating Panginoon, that we may, the way we live, the way we make decisions, the way we treat other people, the way we love others, Christ-likeness. Remember, the ultimate goal of life is Christ-likeness, and the highest calling of your life is to reflect Jesus to the world. When we fulfill God's word by being conformed to the image of His Son, the ultimate reward isn't just achieving something on earth. It's hearing the Master say these words when we finally stand before Him. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your Master's happiness. Ito po sasabihin sa atin ng Panginoon. I-welcome niya tayo with open arms. At makikita natin siya face to face. At yung pong purpose ng ating Panginoon will come to pass. Will come into realization. Malalaman po natin na kaya tayo nilikha ng ating Panginoon ay para lamang sa Kanya.
To God be the glory. Amen and amen. Can I invite the worship team? Awit tayo po lahat bago tayo manalangin. Tumayo po tayo. Awitin lang po natin yung... Alangan namang halin at sama. Sige po. Ito po, we will not just sing, hindi lang po tayo aawit, no? Gawin po natin itong personal. Makipag-usap po tayo sa Panginoon. Let's just open our hearts and pour our hearts to the Lord. Lord, anong gusto mo sa buhay ko? What is your purpose? And Lord, tunay na ikaw ang dinadakila ko sa aking buhay. Ang buhay ko ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Dakilang katapatan. Dakilang katapatan ulit. Ako pala, dito pala ako. Magpe-pray pa pala ako. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko at damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, dapat ka lang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y walay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na dinadakila ka namin sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay nag-iisang Diyos. Hallelujah.
Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapasalamat. Thank you for reminding us that we were not created accidentally. Hindi po kami aksidente, Panginoon. We were created for a purpose, O Lord God. Salamat, Panginoon, na pinaalala mo sa amin kung ano ang mahalaga sa buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, na pinaalala nyo sa amin na kami ay hindi lang nabubuhay para magtrabaho, magkapamilya, mag-enjoy sa buhay, o makamit ang mga pangarap namin, kundi, Panginoon, nabubuhay kami para lamang sa iyo. Lord, patawarin mo kami sa pagkakataong kami po ay nakatuon lamang sa aming sarili. We are so self-centered, O Lord God. We are so distracted, O Lord, because we look sa mundong ito, yun ang tinitignan namin, ang ingay ng mundo. Because we listen to the opinion of others, O Lord God. Because we look at our past. Because we look at our weaknesses and our mistakes, O Lord God. We look at the things that we don't have. Forgive us, O Lord, sa mga pagkakataong ito ang tinitignan namin at hindi namin natignan, Panginoon, na may maganda kang plano sa aming buhay, O Lord God. And just right now, Lord, we surrender and resurrender our lives to you. Kung may mga bagay man sa aming buhay that is not aligning to your will, O Lord God, give us, Lord, the courage to let go. If there are, Lord, things that we need to start, Lord, fresh start, O Lord, give us, Lord, the faith, O Lord God, to start, O Lord God, to start again, Lord. And if there are things, Lord, na kailangan namin tapusin, Panginoon, bigyan mo kami, Lord, ng kalakasan, ng wisdom to finish well, O Lord God. Lord, kung ang feeling namin, ang buhay namin, Panginoon, ay walang silbi, Panginoon, dahil sa aming nakaraan, dahil sa aming edad, dahil sa aming kapasidad, dahil mahina na kami, o dahil sa aming mga problema, sa mga disappointments, opinion ng ibang tao. Lord, remind us that our usefulness does not expire in your kingdom. Gamitin mo kami, Panginoon. Use our hands to serve you. Use our feet to go and walk to where you want us to go. Use our mouth to encourage people, O Lord God. Use our homes, O Lord God, to become the places where your presence will be felt, O Lord God. And use our lives to be a living testimony of your grace and of your mercy. Tulungan mo kaming mamuhay, O Lord, focusing on what is eternal and not what is temporal, O Lord. If there are people who needs encouragement, O Lord, help us, O Lord God, to be bold in sharing the words to them, O Lord. Help us to go and preach the gospel. Help us to serve you with all our heart, soul, and mind. And to serve others and love others just like how much we love ourselves. Panginoon, tulungan mo kami tumuon sa iyo, to be faithful in our faith until the end, hanggang sa pagdating mo o hanggang sa time na ikaw ay kunin mo na kami, O Lord God. Lord, maraming salamat that you are a faithful God, na kung kami man ay nadarapa, Panginoon, ay nariyan ka upang kami ay muling itaas, Lord, at ibalik, dalhin, Lord, to the path of righteousness. Napakabuti mo, O Diyos, at kung ano man ang pinagdadaanan namin, Lord, we just surrender everything to you, knowing that everything has a purpose, knowing that you will never leave us nor forsake us, knowing that everything works together for good for those who love God and are called according to His purpose, knowing that we have a God who is faithful even though we are faithless, knowing that we have a God who is an infinite God, who is the creator of all things, na sa iyo nagsimula ang lahat ng bagay. At Lord, sa aming buhay, ikaw lamang ang aming sasambahin, ikaw lamang ang aming dadakilain, ikaw lamang ang aming mamahalin, sa iyo namin dinededicate, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay.
Lord, lahat po ng mga taong naririto ngayon, Lord God, we know that you love your people. We know that you have good plans for everyone, magmula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. And Lord, dalangin namin, masumpungan mo kami, matagpuan mo kami, at buksan namin ang aming mga puso, O Lord God, at mamuhay kami ayon sa kalooban mo. Malaman namin na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Lord God, ay para sa amin. And we experience the benefit of the Calvary because that is how much you love us. We thank you, Lord. We love you. Church, may the Lord bless us and keep us. May the Lord's face shine upon us and be gracious to us. May He lift up His countenance upon us and give us peace. To God be the glory. Amen and amen.